Dubai. Isang lungsod na akalain mong nilikha lamang ng isang imahinasyon. Malupitang dinisenyo upang mapabilib ang mundo. Ngunit ang sikat at napakagandang lungsod na ito na sinasabing ang capital of the future ay may dark side na marami pa ang di nakakaalam. Meron isang nakatagong bahagi kung saan kabaliktaran sa nakikita at inakala ng karamihan. Ang Dubai ay kasalukuyang mayroong populasyon ng higit sa 3.8 milyong mga residente at maniwala ka man o hindi, nasa 80% sa kanila ay mga dayuhan. At ang pinakamalaking grupo ng mga dayuhan ay nagmumula sa India, sama mo na ang Pakistan, Bangladesh at Pilipinas. Dumating ang mga manggagawang ito na may mga pangarap at lakas. Nagtatrabaho sila ng halos walang pahinga na parang si Kuratsa. Ngunit habang lumilipas ang panahon, ang inakalang mas magandang buhay sa Dubai ay kikita lang pala sila ng jutay at ang iba ay binabayaran ng estilong Bombay. Patitirahin sa lugar na akala mo laging fiesta. Sa dami ng nakasabit na banderita, isang tirahan na mas malinis pa ang kulungan. Ito ang lugar kung saan inihiwalay ang puti sa dikolor. Ang Sonapur. Ang Dubai ay matatagpuan sa southeast coast ng Persian Gulf, sa gitna mismo ng Arabian Desert. Ito ay bahagi ng United Arab Emirates, isang federasyon ng 7 Emirates. At ang Dubai ay isa lamang sa kanila, kasama ang Abu Dhabi, Sharjah, Ajman, Al Quwain, Ras Al Khaimah at Fujairah. Bagamat sikat ang Dubai sa bansa, ang kabisera nito ay ang lungsod ng Abu Dhabi. Ito ay isang lungsod na halo-halong mga kultura kung saan ang Islam ang nangingibabaw na reliyon. Ang Sonapur ay isang bagsakan para sa mga manggagawang nagtatrabaho sa iba't ibang sektor upang suportahan ang mabilis na pag-unlad ng Dubai at maluho nitong pamumuhay. Sa Sonapur, ang buhay ng mga manggagawa ay malayo ang imahe sa sentro ng Dubai. Karamihan ay naninirahan na ng pansamantagal, tulad nitong dalawang magka-roommate na Indiano. Itong naka-red na hawig ni Kimpi na may pagka-bomber Moran ay naka 14 years na sa Dubai. At ang naistorbong bagong gising na mukhang napuyat sa kakatulog ay inabot na siya ng 33 years sa Dubai. At wala pang balak magretiro dahil hirap ding makaahon. Nakakapagbakasyon naman daw sila ng 1 beses sa 3 taon, pero mas pinili nilang bumalik-balik dahil wala rin naman trabaho sa kanila. Ang nakakalungkot nga lang ay hindi sila makaipon dahil sa mababang pasahod at taas ng bilihin sa Dubai. Maliban sa siksikan sa kwarto at sa kanilang literal na dirty kitchen, ay napakarumi ng lugar. Ang banyo mag-aalangan kang pasukin, parang may bombang nakatanim. Sa itong pagpapatunay na kahit dalhin mo mga ito sa maayos na lugar, kapag nagsama-sama sila, ay ganito ang kahantungan. Real talk lang, dahil kung puro Pinoy ang nakatira dito at nasa ibang bansa sila, ay mas may pagkakaisang panatilihin ang kalinisan. Dahil kapag may burara at dugyot tayong makita, ay siguradong makakarinig at tatamaan sa social media. Sa aking pagmamarites, karamihan na nakatira sa Sonapur ay mga taga-India, kasama syempre ang kanyang mga insan na Pakistan, Bangladesh at Sri Lanka. Mekos-mekos sila sa Sonapur. At ang mga karamihang Pinoy ay piniling mangupahan sa ibang lugar. Siksikan pero malinis naman tingnan. At may tamang lugar na sampayan, mas magandang kalagayan at mas may maayos na pasahod. Pero sa mga minalas na ibang lahi na nadali ng illegal recruitment sa kanilang bansa, ay napadpad sa Sonapur. Libre ang upa sa kwarto pero marami kang kasamang barako at mas maliit din naman ang ialok na pasahod. Yung iba naman ay mas malaki ang sahod pero kailangan mo magbayad ng upa sa mga tuwid. Halos wala silang pagpipilian. Sa lungsod na ito, ang temperatura ay maabot sa 50 degrees Celsius na may minimal na ventilasyon. Wala nang patayan ng aircon sa sobrang init. Gayunpaman ay ayos lang sa mga lahing ito ang mga ganitong kondisyon dahil mas malala nga naman sa iniwan nilang bansa. Kahit papano ay nakapagpadala pa sila ng $200 buwan-buwan sa kanilang pamilya sa sinasahod nilang humigit kumulang $350.
Ang karamihang trabaho nila ay construction, electronic at mechanical technology. Sa paghahanap ng mas mabuting kalagayan, marami sa mga manggagawang ito ang umaasa na ang perang matatanggap nila ay kakayanin masuportahan ang pag-aaral ng kanilang pamilya at magbigay ng mas magandang kondisyon ng pamumuhay sa kanilang iniwang pamilya. Sa kasamaang palad, may isang uri ng mafia sa Dubai. Maraming kumpanya ang pumupunta sa mga bansang ito tulad ng India, Pakistan, Bangladesh at Sri Lanka upang kumuha ng mga manggagawa at dalhin sila dito na may halong pambobola. Pinangakuhan sila na magkaroon ng pabahay, pagkain, transportasyon, lahat ng kailangan nila kahit medical insurance. Pero ang totoo, tanso, hindi lahat ay ginto. Pagtuntong pa lamang nila sa Dubai, doon nila mapagtantong nabudol sila. Ang pinangarap nilang mas maginhawang pamumuhay ay naging parang pamumuhay ng isang alipin na nakabalat kayo lang bilang isang trabaho. Pero ganun talaga, tuloy ang buhay, napasubo na sila. Karamihan sa kanila ay nawawalan ng karapatan sa sandaling tumuntong sila sa United Arab Emirates. Pagdating nila ay kinukumpiska ng kanilang mga employers ang kanilang mga pasaporte at ididestino sila agad sa Zona 4 kung saan sila ihihiwalay at itatago sa mata ng mga turista at media. Ang mga mawawalan ng trabaho ay mayroon lamang 30 days para maghanap ng bagong trabaho. Dahil kung hindi, sila ay papatapon pabalik ng kanilang bansa. Natrap sila sa isang cycle kung saan sila ay nakatira sa sandamakmak na restrictions. Tinitipid ang kanilang sarili para kahit papano ay may padala sa kanilang mga pamilya. Siksikan sa kwarto, siksikan sa kusinang makalat, pila sa banyong madungis at kung saan-saan na lang nagsasampay ng kanilang damit. Gayunpaman tahimik ang lugar na ito at ligtas ang sinumang bibisita dahil sila'y palakaibigan. Huwag lang babae ang dadalaw, baka pagsimulan ng riot. Kahit sinong tumingin sa Dubai mula sa labas ay nakikita ang isang modernong paraiso kung saan tila posible ang lahat. Ang totoo sa likod ng kinang may sistemang nananamantala. Ang luho ng karangyaan ng ilan ay binuo sa sakripisyo ng marami. Ibahagi ang iyong mga saloobin sa mga komento kung nagustuhan mo ang ganitong content. At huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe hanggang sa muli.